reaksyonan natin itong isang panibago na namang pambubulo ni Senator Rapi Tulfo. Itandaan natin kay Senator Judge. Pero hindi natatapos yung panglalait nito sa mga witness na tinatanong niya na iniimbita roon mga kabayan, mga kapinas ko. At ito yung ating pag-uusapan para sa araw na ito. Pero bago yan, isang magandang araw po sa inyong lahat. At si Makatang Tambay muling nagpupugay ng puhunan ni Logic yan. Subscribe po kung bago ka pa lang. At ito. Kasi nung isang araw pa ko nag-reaction dito sa aking paglalabay, yung ginawa niya na pagsasabi ng stupido sa testigo na si Gina Acosta. At dito nga awang-awa tayo dun sa tao. At mangyak-ngyak siya na siyempre kahit sino, alam mo naman na senador ito at talagang wala ka ritong magagawa. Ang masaklap dito, yung talagang pagkapahiya na inabot ng tao, hindi lang sa buong impeachment court na yun, kundi siyempre alam naman natin na talagang milyon ang nanonood sa pagdinig na yun. Maraming kumundi na, hindi lang naman tayo. Marami tayong napanood sa social media na talagang hindi maganda talaga yung kanilang naging pagtingin sa ginawang yun ni Senator Rapi Tulfo. Nung nakaraan nga nabanggit ko rin nga at napasahan ko na ito talaga si Rapi Tulfo talagang hindi pang Senado yung kanyang nagiging galawan dito. Kung gaano siya kalakas ng loob at katalas ng dila pagdating dito sa kanyang programa sa itong Rapi Tulfo in Action, ganun din yung nagiging pagkilos niya, ganito rin yung nagiging galawan niya dito sa Senado. Gayon dapat nagkakaroon siya dito ng paghihinay-hinay sapagkat hindi na siya rito basta anchorman lamang o isang isang komentarista sa radyo o kaya katulad nga ng programa niya ito na madalas ay dulugan ng mga may problema. Dapat matuto siyang maghinay-hinay. Unang-una, ito ang kanilang papel na ginagampanan dito sa kasalukuyan. Hindi ba't mga hukom sila na itinuturing? Nating lahat na nanonood doon. At sapagkat sila kaya yung didinig, sila yung magtitimbang ng mga bagay-bagay na pag-uusapan doon at lalilitaw sa pagsusuri, pag-iimbestiga o paglilitis. At sila yung hahatol. Nasa mga kamay nila, imposibleng mangyari sa hinaharap. Kumbaga ganun kabigat yung responsibilidad nila at hindi yung ganito lamang yung ating makikita sa isang katulad ng senador na ito na si Senator Rapi Tulfo. Di ba? Talagang labis kung itong kinundi na dito nga yung nakita ko sa kanya rito. Isang inihiling tulad ko at ginawang halimbawa. Siya nang mumura doon nung siya sa radyo, nang mumura siya ng mga matataas na opisyal pagka may nagsusumbong sa kanya na inaargabyadong isang ordinaryong tao at isang kawawang mamamayan. Minumura niya dahil siyempre nakikita niya na mapang-api ito at masyadong matalim magsalita porque kayanan niya. Ito yung kanyang mga narratives doon, di ba? At kaya nga't naging idol din natin ito, hindi naman natin tinatanggi. At ibinuto ko rin sa pagkasenador. Pagkatapos ito yung ating nakikita, hindi lang ito isang base ng pagkadismaya natin. Nung siya maging titi at maging bingi at may tahi ang bibig pagdating dito sa mga flood control anomalies na ito at saka yung inihinto niya ng investigasyon sa controversial na pagtama ng isang tao sa luto. Wala na lamang ito, hindi natin nalaman kung anong nangyari maliban sa mga ugong-ugong at usap-usapan na malamang dahil nabayaran na. Ang ganito na lamang, hindi man lang siya nagpaliwanag sa tao kung ano na nangyari doon. At dismayado nga tayo rito at ngayon ito nga. Itong mga pambubuli niyang hindi nagwawakas. At ito, binabaliktanaw ko lang yung nakaraan ginawa nito kay Gina Acosta. Itong testigong ito na tinawag niya talagang stupido. At ngayon, inulit na naman niya. Dito naman sa testigo na si Ginoo Ortuño. At ito, gusto kong iparinig sa inyo at ipakita. Yung kanya ritong kumbaga nagiging pattern na niya sa mga testigo na tinatanong niya.
o kinukross-examine sa pagdinig na ito na pagkatapos niyang tanungin, iiwanan niya ng isang matindi na pangungutya, panglalait at napakasakit na pananalita. Ito yung nagiging pattern ng kanyang mga partisipasyon dito bilang hukom, bilang senator judge sa impeachment trial na ito, mga kabayan, mga kapinas. Pakinggan niyo ito. At saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NPA forensic. You didn't ask? Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipt. Come on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor. Nagloko na naman yung ating cellphone. Anyway, tutuloy natin. At ito nga, ito namang testigon si Ginoong Ortuño, o itong Yusik, na staff din ni Vice President Sara Duterte. Ito naman yung kanya ritong nilait-lait, na sa una, ang gaganda ng mga pagtatanong niya. Pinupuri pa nga niya na sabi niya isa kang matalinong tao dahil nagtuturo ito sa mga kilalang mga eskwelahan o universidad. Pinuri pa niya at pagkatapos, ito lang yung sasabihin niya sa huli. Sabi niya, nagmamaang-maangan ito. Sinabihan nga niya ito na nagmamaang-maangan lamang. O kung kaya pumirma ng nakapikit. Ito yung kanyang mga sinabi rito sa witness nito na si Ginoong Ortuño. Nang hindi nga nito masagot, yung pagtatanong nito na kung bakit hindi man lang binirify itong mga dokumento na ipinasa sa kanya ni Colonel Chick. Katulad na lang ng kung totoo daw ba na itong mga taong ito na recipient ay na may isang perma, etc. ay talagang doon napunta yung pira ng mga rewards. Tumanggi nga itong staff ni Vice President Sara Duterte na sabi nga niya, wala siyang personal knowledge doon dahil sa pag-implement, ang nakakaalam nito ay itong security officer na si Colonel Chica. Dito ito sinabihan nga ni Senator Rapi Tulfo na nagmamaang-maangan lang ito. Sa ibang salita, itong nagmamaang-maangan, aanga-anga. Kung nagtatanga-tangahan ito, ang talagang ibig sabihin nito at gusto nitong tukuyin. At pagkatapos nga, bilang panghuli, pagkatapos niya sabihin ito na nagmamaang-maangan lang o nag-aanga-angahan, panghuli pa niya dahil ba sa another blind loyalty. Yun yung iniwan pa niyang pananalita, sabay nag-thank you na sabay tumalikod. Hindi makapagsalita yung staff ni Vice President Sara Duterte sa ginawang yun ni Senator Rapi Tulfo. At talagang gusto lang niyang i-emphasize itong panunuyaan na ito. Bigyan diin at ipahiya sa tao itong witness na ito. Nang hindi nga nito makuha yung sagot na hinihingi niya. Totoo naman yun sapagkat ang nag-i-implementa nga nito ito nga si Colonel Chica, pagkos siya lamang yung biniverify lang niya kung saan talaga ito ginugulo sa anong mga activities ang pinagkagastahan nito. At pag binigay sa kanya yung dokumento, yun na lang naman ang sinususugan niya at yun ang itinatala niya. Pero kung itatanong mo pa kung sinong recipient itong tumanggap na ito, bakit may isang firma? Dami-dami itong mga agent na ito. Itong mga aliases na ito, hindi niya ito masagot. Kaya sabi na nga lang niya, wala nga siyang personal knowledge tungkol doon. Ito yung iniwan na pananalita sa kanya ni Senator Erwin Tulfo. Nitong hukom senador na ito. Mga kabayan, mga kapinas ko. At kaya nga ito yung ating pinupunto rito. Itong mga prosecutors, lalong-lalo na itong mga senador, alam naman natin na kahit hindi naman na tapusin itong pagdinig na ito, talagang buo na sa kanilang isipan kung ano naman talaga yung panig nila. Sa kanila, convicted na talaga yung Sara Duterte. Wala nang kailangan pang pakinggan o kumbaga pagtimbang-timbang yung mga ebidensya na maiharap doon. Ibig na pinupuntungan natin dito, itong mga ito, kasama ng prosecutors, wala talaga itong ebidensya makita, walang mailahad na ebidensya doon para patunay na si Sara Duterte talagang nagwaldas o nagbulsa o kaya i-deposit ito ng personal. Ito confidential fund na ito. Sa halip ang mga sinasabi na lamang nila misuse. At pagka daw ganun, violation na yun. Which is, alam din naman natin na sa COA naman na nung mga nakaraang pagdinig pa mismo sinasabi ni Atty. Wamil na ito naman na hindi pa final. Ngayon ito na yung ginagawa nilang mga naratibo at
ipinararating sa publiko niya pagkakatapos ng hearing yan kanya-kanya silang press briefing. At ito nga, dito nga lumalabas yung mga terminong magagaspang na kung saan nga pinuna na sila ng presiding officer na si Chis Escudero na hindi dapat laging ginagamit yung pananalitang scam, sinungaling, at mastermind. Ito yung binabanggit ng mga prosecutors, hindi ba? At ito naman si kabilang palig naman, ito naman si Senator Rapid, ito yung counterparts ng prosecutors dito sa Senado. Walang ibang ginawa o may isang pattern lang kundi bulihin. Pag wala silang makakuha na sapat na sagot at maaaring ikasira kay Sara Duterte, binubuli na lang nila itong mga witness na ito, mga kabayan, mga kapinis ko. Ito yung ating napapatunayan sa ginagawa ng mga ito. Kaya paulit-ulit natin sinasabi, talagang nag-aaksay lang tayo ng oras dito. Unang-unang mga ginugugol nilang pundo rin pira ng taong bayan yan. Na kung saan marami ang nagsasabit, nababatid na rin man natin lahat na 25 million. Kada araw nagsasagawa dyan ng hearing, yun yung ginugugol nila. Yun yung itinatapo nila pagkatapos ito lamang yung maipaparating nila sa taong bayan, sa publiko na nag-aabang at nanunood doon sa kanila. Nagpapagalingan, nagpapayabangan.